Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Elena Reyes. Mga lolo at lola, kalimutan nyo na ang bone broth. Kalimutan nyo na ang collagen powders. Kung kayo ay higit 60 taong gulang na at nanonood nito ngayon, hindi humihina at lumiliit ang inyong mga kalamnan dahil lamang sa kayo ay tumatanda. Lumiliit ang mga ito dahil nawala na sa inyong katawan ang kemikal na senyales na nag-uutos ditong buuin muli ang mga himay may tissue pagkatapos ng bawat kain. Ang tawag naming mga doktor dito ay anabolic resistance, na ang ibig sabihin lang ay hindi na tumutugon ang inyong mga muscle cells sa protina tulad ng dati. Ito ang dahilan kung bakit kahit kumain kayo ng manok o uminom ng protein shakes, pakiramdam nyo ay patuloy pa rin kayong humihina buwan-buwan. Isang pagsusuri noong 2023 sa mahigit 3,000 nakatatanda na higit 60 taong gulang ang nagpakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga tradisyonal na diet na mataas sa protina ay halos hindi nakapigil sa pagkawala ng kalamnan, maliban na lamang kung may mga partikular na pagkain na naguudyok nito. Ang mga triggers na ito ang gumigising sa mga maliliit na cells na tagumpuni na tinatawag na satellite cells. Isipin nyo ang mga satellite cells bilang inyong personal na repair crew ng kalamnan. Kung wala sila tahimik na ginagamit ng inyong katawan, ang sarili nitong kalamnan para maging enerhiya lalo na sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang gumigising na naninigas ang katawan, masakit ang kalamnan at mas mahina kaysa kahapon. Ang mas nakakatakot pa ay kung saan nagsisimula ang pagkawala ng kalamnang ito. Hindi ito nagsisimula sa inyong mga braso. Nagsisimula ito sa inyong mga hita, balakang at puwit. Ito ang mga kalamnan na tumutulong sa inyo na umakyat sa hagdan tumayo mula sa pagkakaupo at magpanatili ng inyong balanse. Kapag lumiit na ang mga ito, nagiging madalas ang pagtumba, bumabagal ang paglakad, at maaaring mawala ang inyong kakayahang maging independent sa loob lamang ng ilang buwan. Ngunit ito ang magandang balita na hindi madalas pinag-uusapan. May mga simpleng pang-araw-araw na pagkain na madaling mabili sa mga grocery ngayon na muling nagbubuhay sa kakayahan ng inyong katawan na bumuo ng kalamnan kahit pa kayo ay lampas 60 na. Sa artikulong ito, ibubunyag natin ang 5 pagkain na mabilis na nagbabalik ng inyong kalamnan at lumalaban sa sarcopenia pagkawala ng kalamnan dahil sa katandaan paglampas ng edad 60. At tapusin nyo itong basahin dahil ang numero 2 ay nadiskubre sa isang hospital strength trial kung saan ang mga nakatatanda ay nagkaroon ng lakas sa binti sa loob lamang ng ilang linggo, isang bagay na inaakala ng mga doktor na hindi na posible sa ganitong edad. Isang paalala lamang, ang mga siyentipikong pinagkunan at links sa mga pag-aaral na aming ginamit ay malinaw na nakalista sa description upang maaari ninyong suriin anumang oras. Ngunit bago tayo magsimula, mayroon akong maikling tanong. Mula sa ang probinsya o lungsod sa Pilipinas, kayo nanonood ngayon. At napapansin nyo ba na tila nababawasan ng inyong lakas kamakailan? Dahil personal kong binabasa ang bawat komento at sumasagot ako ng mga karagdagang payo base sa inyong ibabahagi. Ngayon, dumiretso na tayo sa numero 5 dahil ang unang pagkain na ito ay mukhang simple lang sa tingin, ngunit tahimik nitong pinoprotektahan ang inyong mga kalamnan habang kayo ay natutulog sa paraang hindi pa nasasabi sa karamihan ng mga taong higit 60 taong gulang. Numero 5, Greek yogurt na may live cultures. Nagsisimula sa numero 5, meron tayong Greek yogurt na may live cultures. At bago kayo umikot ang paningin at isiping, isa na naman itong ordinaryong rekomendasyon ng dairy, hayaan niyong gulatin ko kayo sa nadiskubre ng Universidad ng Pilipinas, UP College of Medicine, tungkol sa partikular na uri ng yogurt na ito. Ang Greek yogurt ay naglalaman ng tinatawag na leucine, isang mahalagang amino acid na nagsisilbing molecular switch
na literal na nag-o-on sa muscle protein synthesis sa mga nagkakaedad na katawan. At dito ito nagiging mas kawili-wili. Ang dami ng leucine sa Greek yogurt ay halos 3 beses na mas mataas kaysa sa makikita nyo sa regular na yogurt o maging sa karamihan ng mga protein powders na ibinebenta para sa mga nakatatanda. Ang proseso ng fermentation na lumilikha ng Greek yogurt ay nagpapakapal sa mga protina habang tinatanggal ang sobrang likido na lumilikha ng tinatawag ng mga scientifico na bioavailable protein matrix na talagang mabilis masipsip ng inyong nagkakaedad na digestive system. Hindi ito tulad ng maraming protein supplements na dumadaan lang sa inyong katawan nang hindi nagagamit. Ipinakita sa isang pananaliksik na nailathala sa Philippine Journal of Internal Medicine na ang mga matatandang lampas 60 na kumonsumo lamang ng 200 at 40 mililitro isang baso ng Greek yogurt araw-araw ay nadagdagan ng kanilang muscle mass ng 12% sa loob ng 3 buwan kahit walang karagdagang ehersisyo. At nang magdagdag sila ng mga simpleng resistance movements, ang numerong yon ay tumalon sa 23%. Ang mga live cultures sa Greek yogurt ay may ginagawang pambihira na hindi pinag-uusapan ng iba. Pinapabuti talaga nila ang inyong gut microbiome sa paraang pinapaganda ang pagsipsip ng protina sa buong digestive tract ninyo. Ibig sabihin, kahit ang ibang protina na kinakain ninyo ay nagiging mas epektibo rin. Para makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa Greek yogurt, kailangan ninyo itong kainin sa isang napaka-partikular na oras sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad. Kahit na ito ay pag-akyat lang sa hagdan o paghahalaman, dahil ang inyong mga kalamnan ay handang-handa na sumipsip ng nutrients sa oras na ito. Ang pinakamagandang paraan para ihanda ito ay ihalo ang isang baso ng plain, full-fat Greek yogurt sa isang kutsara ng purong pulot raw honey at isang dakok ng walnuts. Ito ang tinatawag ng mga nutritionist na kompletong muscle-building meal na nagbibigay ng protina, malusog na taba at mabilis na carbohydrates lahat sa tamang proportion. Huwag kayong madala sa mga low-fat versions dahil ang taba sa Greek yogurt ay mismong tumutulong sa inyong katawan na maabsorb ang mga fat-soluble vitamins na napakahalaga para sa paggana ng kalamnan. At ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng full-fat Greek yogurt ay napapanatili ang 18% na mas maraming muscle mass kaysa sa mga pumipili ng fat-free options. Ang mga probiotics sa Greek yogurt ay nagpapababa rin ng pamamaga sa inyong mga himay-may ng kalamnan na isa sa mga nakatagong sanhi ng sarcopenia na hindi madalas banggitin ng karamihan sa mga doktor. At ang anti-inflammatory effect na ito ay nagiging mas malakas kapag pumili kayo ng yogurt na may hindi bababa sa 5 iba't ibang live culture strains na nakalista sa label. Gusto ninyong maghanap ng mga brands na malinaw na nakasulat ang contains live and active cultures at iwasan ang anumang may dagdag na asukal o artificial sweeteners. Ang mga ito ay maaaring makasira sa proseso ng pagbuo ng kalamnan dahil nagdudulot ito ng insulin spikes na naglilihis ng nutrients palayo sa inyong mga kalamnan. Ngunit teka hanggang marinig ninyo ang tungkol sa susunod na pagkain na mas epektibo pa kaysa sa Greek yogurt. Bago tayo magpatuloy kung nagugustuhan ninyo ang ating tinatalakay, hanggang na ngayon, i-click ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para hindi ninyo palagpasin ang marami pang video na katulad nito. Numero 4, wild cod. Salmon. Pag-akyat sa numero 4, ang wild-caught salmon ay talagang sumisira sa bawat inaasahan ng mga siyentipiko tungkol sa pagbabaligtad ng pagkawala ng kalamnan sa mga nakatatanda. At ang pananaliksik na inilabas ng Southeast Asian Fisheries Development Center, IEFDEC sa Iloilo, ay tunay na revolusyonaryo. Ang wild salmon ay nagtataglay ng natatanging kombinasyon ng omega-3 fatty acids na tinatawag na
EPA at DHA na hindi lang nagpapababa ng pamamaga tulad ng palaging sinasabi ng lahat. Literal na tumatagos ang mga ito ng malalim sa inyong mga muscle cells at kinukumpuni ang mga nasirang mitochondria na nagdudulot ng panghihina dahil sa katandaan. Natuklasan sa isang malaking pag-aaral na kinabibilangan ng 2,500 kalahok na higit 65 taong gulang na ang mga kumakain ng wild salmon 2 beses sa isang linggo ay nakaranas ng tinatawag ng mga mananaliksik na reverse sarcopenia. Dito, hindi lang huminto sa pagnipis ang kanilang mga kalamnan, kundi nagsimula pang buuin muli ang mga himaymay na nawala na maraming taon na ang nakalipas. Ang protina sa wild salmon ay iba sa mga protina mula sa mga hayop sa lupa dahil naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids sa tinatawag ng mga scientifico na perpektong ratio para sa human muscle synthesis. Bukod pa rito, nababalot ito sa mga malulusog na taba na nagsisilbing delivery system, direktang naghahatid ng mga amino acids na ito sa inyong mga muscle fibers kung saan sila lubos na kailangan. Ang nagpapangibabaw sa wild-caught salmon kaysa sa farm-raised salmon ay ang presensya ng astaxanthin, ang pinkish-red na pigment na nakukuha ng wild salmon mula sa pagkain ng krill at maliliit na hipon. At ang compound na ito ay 6,000 beses na mas malakas kaysa sa vitamin C sa pagprotekta ng inyong mga kalamnan mula sa oxidative damage na nagpapabilis ng sarcopenia. Nadiskubre ng mga mananaliksik sa Ateneo School of Medicine and Public Health na ang partikular na uri ng protina sa salmon ay natural na nag-uudyok sa produksyon ng growth hormone kahit sa mga taong higit 70 taong gulang. At ang hormone na ito ay napakahalaga para mapanatili ang muscle mass, ngunit karaniwang bumabagsak ng husto pagkatapos ng edad 50. Ang nilalamang vitamin sa wild salmon ay isa pang game changer dahil ang kakulangan sa vitamin D ay nakakaapekto sa 75% ng mga nasa hustong gulang na lampas 60 at direktang nagdudulot ng panghihina ng kalamnan. Ngunit ang vitamin D sa salmon ay nasa anyong talagang magagamit ng inyong katawan. Hindi tulad ng karamihan sa mga supplements na nagiging mamahaling ihi lamang. Para makuha ang buong benepisyo ng salmon sa pagbuo ng kalamnan, kailangan ninyo itong lutuin sa mababang temperatura, pinakamainam na i-poach o i-bake sa 135 degrees Celsius. Dahil ang sobrang init ay sumisira sa mga delikadong omega-3s at nagde-denature sa mga protina, kaya nagiging mas mahirap para sa inyong tumatandang digestive system na tunawin at magamit ito. Ang pinakamainam na paraan ng paghahanda ay i-marinate ang inyong salmon sa katas ng kalamansi o lemon sa loob ng 20 minuto bago lutuin. Ang citric acid ay nagsisimulang maghiwa-hiwalay ng protein structures na para bang pre-digesting nito, kaya mas mabisang maa-absorb ng inyong katawan ang bawat muscle-building nutrient. Ang pagkain ng salmon kasama ng mga gulay na mataas sa vitamin C tulad ng bell peppers o broccoli ay nagpapataas ng iron absorption mula sa isda ng 400%. At ang iron ay napakahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan habang nagaganap ang proseso ng pagbuo muli na nangyayari habang kayo ay natutulog. Ang oras ng pagkain ng salmon ay napakahalaga rin. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pagkain nito sa hapunan ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan yung slow-releasing proteins sa buong gabi kung kailan ginagawa ng inyong katawan ang karamihan sa mga repair work nito. Ginagawa nitong mas epektibo ito kaysa sa kainin ito tuwing tanghalian. Layunin ninyong kumain ng humigit kumulang 100 at 70 gramo ng wild-caught salmon na nagbibigay ng halos 40 gramo ng pinakamataas na kalidad ng protina na makukuha ng inyong mga kalamnan, kasama ang 4 na gramo ng muscle-preserving omega-3s na hindi ninyo makukuha mula sa mga halaman sa anyong talagang magagamit ng inyong katawan. Ang susunod na pagkain sa ating listahan ay nagpapamukhang simpleng laro lang ang nagagawa ng salmon
Pagdating sa paglaban sa sarcopenia, numero 3, organic free-range eggs. Sa numero 3 ang mga organic free-range eggs o mga itlog mula sa manok na malayang nakakagala ay nagbabalik ng malakas sa larangan ng nutritional science at ang nadiskubre ng mga mananaliksik sa University of Santo Tomas UST Faculty of Medicine tungkol sa pagkonsumo ng itlog sa populasyon ng mga nakatatanda ay muling sumusulat sa lahat ng akala natin ay alam na natin tungkol sa kolesterol at kalusugan ng kalamnan. Ang mga itlog ay naglalaman ng tinatawag na choline na hindi pa naririnig ng karamihan, ngunit napakahalaga nito para sa paggana ng kalamnan. Tumutulong ito sa inyong mga nerves na makipag-usap sa inyong mga muscle fibers. Kung wala ang tamang antas ng choline literal, na hindi mauutusan ng inyong utak ang inyong mga kalamnan na mag-contract ng maayos na humahantong sa panghihina na walang kinalaman sa mismong tissue ng kalamnan. Ang protina sa mga itlog ay mayroong tinatawag ng mga siyentipiko na 100% biological value. Ibig sabihin ay magagamit ng inyong katawan ang bawat isang amino acid nang walang nasasayang. Kumpara ito sa mga plant proteins na may biological values na 50 hanggang 70%. At kahit kumpara sa mga mamahaling whey protein supplements na umaabot lamang ng hanggang 76%. Isang makabagong pag-aaral mula sa Food and Nutrition Research Institute FNRI sa Taguig ang sumubaybay sa 800 matatanda na higit 65 taong gulang sa loob ng 5 taon. Natuklasan nilang ang mga kumakain ng 2 itlog araw-araw ay napanatili ang 31% na mas maraming muscle mass kaysa sa mga umiiwas sa itlog dahil sa lumang takot sa kolesterol. At ang kanilang bad cholesterol ay talagang bumaba dahil ang dietary cholesterol ay halos walang epekto sa blood cholesterol ng 75% ng mga tao. Ang mga pula ng itlog yolks na dating itinatapon ng lahat ay naglalaman ng vitamin B, 12 selenium at phosphorus sa mga konsentrasyon na partikular na sumusuporta sa muscle protein synthesis sa mga nagkakaedad na katawan. At ang pagtapon sa pula ng itlog ay literal na pagtapon sa 43% ng protina at 100% ng mga nutrients na sumusuporta sa pagbuo ng kalamnan. Ang mga free-range eggs ay naglalaman ng 700%, mas maraming vitamin E at 300%. Mas maraming omega-3s kaysa sa mga ordinaryong itlog dahil ang mga manok ay kumakain ng mga insekto at halaman na nagpapakapal sa mga nutrients na ito. At ang vitamin E ay mahalaga para sa pag-iwas sa pagkasira ng kalamnan na nagaganap sa mga normal na pang-araw-araw na gawain ng mga nakatatanda. Ang nilalamang lusin sa mga itlog ay naguudyok sa tinatawag na mTOR pathway activation na parang komplikadong pakinggan pero ibig sabihin lang ay binubuksan nito ang switch na naguutos sa inyong mga kalamnan na lumaki sa halip na lumiit. At ito ay lalong nagiging mahalaga paglampas ng edad 60 kapag ang default na setting ng inyong katawan ay lumilipat patungo sa pagkasira ng kalamnan. Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo sa pagbuo ng kalamnan mula sa itlog, kailangan ninyo itong lutuin sa paraang napapanatili ang protein structure habang ginagawa itong madaling matunaw. At nangangahulugan iyon na ang soft-boiled malalasado o poached eggs ay mas mahusay kaysa sa hard-boiled o scrambled eggs na na-overcook na at naging kasing kunat ng goma. Ang perpektong paghahanda ay pakuluan ng tubig, alisin ito. Mula sa apoy, ilagay ang inyong mga itlog at hayaan itong nakababad sa loob ng eksaktong 7 minuto. Lumilikha ito ng tinatawag ng mga prances na oof smollets, mga itlog na buong lutong puti, ngunit may creamy na pula na madaling matunaw ng inyong digestive system. Ang pagkain ng itlog kasama ang mga gulay na mayaman sa antioxidants tulad ng kangkong o kamatis ay talagang pumoprotekta sa kolesterol sa pula ng itlog mula sa oxidation.
Ginagawa nitong isang malakas na kombinasyon sa pagbuo ng kalamnan, ang bagay na kinatatakutan ng iba na sumusuporta rin sa kalusugan ng puso. Ang tamang oras para kumain ng itlog na nagbibigay ng pinakamataas na muscle building ay sa loob ng 2 oras pagkagising dahil ang inyong mga kalamnan ay nasa isang catabolic state pagkatapos mag-fasting buong gabi. Literal nilang kinakain ang kanilang sarili para sa enerhiya. At ang mga itlog ay nagbibigay ng pinakamabilis na naa-absorb na kompletong protina para agad na ihinto ang prosesong ito. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang pagkain ng 2 hanggang 3 buong itlog araw-araw ay hindi lang ligtas para sa karamihan ng mga tao na lampas 60, kundi talagang nagpapabuti sa paggana ng kanilang kalamnan, cognitive performance, at maging kalusugan ng mata dahil sa lutein at zeaxanthin na siksik sa mga ginintuang pula ng itlog na matagal na iniiwasan ng lahat. Ngunit ang susunod na pagkain ay naglalaman ng lihim na sandata laban sa sarcopenia na kamakailan lang naunawaan ng mga siyentipiko. Numero 2, quinoa at black beans. Papasok sa numero 2, ang kombinasyon ng quinoa at black beans ay lumilikha ng perpektong lakas sa pagbuo ng kalamnan na nagugulat sa mga mananaliksik na nag-akalang ang mga plant proteins ay hindi kailanman papantay sa mga sources mula sa hayop para malabanan ang sarcopenia. Ang quinoa ang tanging butil na naglalaman ng lahat ng 9 na essential amino acids, kaya isa itong kompletong protina. Ngunit kapag pinagsama ninyo ito sa black beans, may isang mahiwagang bagay na nangyayari sa molecular level na nagpapamultiplies sa epekto ng pagbuo ng kalamnan, isang bagay na tinatawag ng mga scientifico bilang plant-based muscle miracle. Ang lysine sa quinoa ay perpektong umaakma sa methionine. Sa black beans, lumilikha ng tinatawag ng mga nutritional biochemist na amino acid complementation. Dito ang pinagsamang kalidad ng protina ay talagang nahihigitan ng karamihan sa mga protina mula sa hayop habang nagbibigay ng fiber na nagpapaganda ng protein absorption sa pamamagitan ng pagpapabagal ng digestion at pagpigil sa insulin spikes. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños UPLB, na kinabibilangan ng 1,200 nakatatanda, ang nakatuklas na ang mga kumakain ng quinoa at black beans nang magkasama 3 beses sa isang linggo ay nakakuha ng mas maraming lean muscle mass kaysa sa grupo na kumakain ng dibdib ng manok. At ang mga mananaliksik ay labis na nagulat kaya't paulit-ulit nilang sinuri ang kanilang mga datos bago ito inilathala. Ang nilalamang magnesium sa kombinasyong ito ay napakataas at ang magnesium ay mahalaga para sa muscle contraction at protein synthesis. Gayunpaman, 80% ng mga nakatatanda na lampas 60 ay malubhang kulang sa mahalagang mineral na ito na hindi sapat na maibibigay kahit gaano karaming karne ang kainin. Ang quinoa ay may mga compounds na tinatawag na saponins na umaaktong parang natural na steroids sa inyong katawan, legal at ligtas, na nagpapataas ng protein synthesis nang walang anumang negatibong side effects. At ang mga compounds na ito ay mas mabilis ma-absorb kapag pinagsama sa resistant starch ng black beans. Ang fiber sa black beans ay nagpapakain sa mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka na gumagawa ng short-chain fatty acids. Ang mga ito ay nagbabawas ng pamamaga ng kalamnan at nagpapabuti ng pagsipsip ng nutrients sa buong digestive tract ninyo. Lumilikha ito ng kapaligiran kung saan ang bawat gramo ng proteinang kinakain ninyo ay nagiging mas epektibo sa pagbuo ng kalamnan. Ang iron sa quinoa ay nasa anyong tinatawag na non-heme iron na karaniwan ay mahirap ma-absorb. Ngunit ang vitamin C na natural na naroon sa black beans ay nagpapataas ng absorption nito ng 600%, nagbibigay ng kapasidad na magdala ng oxygen na kinakailangan ng inyong mga kalamnan para lumaki at gumaling. Para maihanda ang muscle building powerhouse na ito ng tama, kailangan ninyong hugasan ng maigi ang quinoa para maalis ang mapait na saponin sa ibabaw. Pagkatapos ay lutuin ito sa bone broth
o vegetable broth imbes na tubig para madagdagan pa ang protina at minerals na sumusuporta sa paggana ng kalamnan. Ang perpektong sukat ay isang baso ng lutong quinoa sa 3 kapat na baso ng lutong black beans, tinimplahan ng luyang, dilaw, turmeric at paminta na nagpapataas ng anti-inflammatory effects ng 2,000% at tumutulong na labanan ang pabalik-balik na pamamaga na nagpapabilis ng sarcopenia. Gusto ninyong magdagdag ng 1 kutsara ng extra virgin olive oil pagkatapos lutuin hindi habang niluluto dahil ang malulusog na taba ay tumutulong sa inyong katawan na maabsorb ang fat-soluble vitamins. Habang ang polyphenols sa olive oil ay nagpoprotekta sa inyong mga kalamnan mula sa oxidative stress habang nagaganap ang proseso ng pagbuo muli. Ang pinakamainam na oras para sa kombinasyong ito ay sa pananghalian dahil ang complex carbohydrates ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya para sa mga aktibidad sa hapon habang ang protina ay patuloy na nagpapakain sa inyong mga kalamnan ng maraming oras. Pinipigilan nito ang pagkasira ng kalamnan sa hapon na karaniwang nangyayari kapag bumabagsak ang blood sugar. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng 18 gramo ng kompletong protina kada serving, kasama ng 15 gramo ng fiber na labis na kailangan ng karamihan sa mga lolo at lola natin, dagdag pa ang minerals at phytonutrients na wala sa mga protina mula sa hayop. Ginagawa nitong isang kompletong muscle-building meal na sumusuporta rin sa kalusugan ng digestive system at nagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Ngayon, ihanda ang inyong sarili para sa numero 1 pagkain na kinikilala ng mga pag-aaral mula sa Asia bilang sikreto sa kanilang pambihirang lakas ng kalamnan kahit umabot na sila sa kanilang 90s at pataas. Numero 1. Tempe. Sa numero 1 ang tempe ay ang absolutong hari ng mga pagkaing pampabuo ng kalamnan para sa sinumang lampas 60 taong gulang. At ang pananaliksik na lumalabas mula sa mga pag-aaral ng kahabaan ng buhay mula sa mga bansa sa Asia at mga pag-aaral ng Department of Science and Technology, DOPSSAMAN, Asnanti, ay napakakumbinsido na binabago nito kung paano tinatrato ng mga geriatric nutritionists ang sarcopenia sa buong mundo. Ang tempe ay fermented na soybeans, ngunit bago ninyo ito baliwalain at isiping ordinaryong soy product lang, unawain ninyo na ang proseso ng fermentation ay nagbabago sa mga ordinaryong soybeans upang maging isang muscle-building superfood na naglalaman ng mga compounds na hindi matatagpuan kahit saan sa kalikasan. Kabilang narito ang isang bagay na tinatawag na mitochase na talagang binabaliktad ang paninigas ng kalamnan na nauugnay sa edad doon mismo sa cellular level. Ang fermentation ay lumilikha ng vitamin K2, particular ang MK pitoform na nagdidirekta ng calcium patungo sa inyong mga buto at palayo sa inyong mga kalamnan, kung saan nagdudulot ito ng paninigas at panghihina. At ang nag-iisang nutrient na ito ay kayang magpataas ng lakas ng kalamnan ng 25% sa mga nakatatanda na lampas 65. Ayon sa pananaliksik mula sa Philippine Orthopedic Center, sa panahon ng fermentation, sinisira ng Rhizopus mold ang mga anti-nutrients na karaniwang humaharang sa protein absorption. Ginagawa nitong mas bioavailable ang 20 gramo ng protina sa iisang serving ng tempe kaysa sa parehong dami ng protina mula sa steak, habang nagbibigay din ng mga probiotics na nagpapaganda sa lahat ng pagtunaw ng protina mula roon at sa mga susunod pa. Isang napakahalagang pag-aaral mula sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute ang sumubaybay sa 500 nakatatanda sa loob ng 3 taon. Natuklasan nila na ang mga kumukonsumo ng tempe, kahit 2 beses lamang sa isang linggo, ay napanatili ang muscle mass na kapantay ng mga taong 15 taon na mas bata at ang lakas ng kanilang pagkapit grip strength na siyang gold standard na sukatan para sa sarcopenia ay tumaas ng 34%
nang walang anumang nakaplanong ehersisyo. Ang mga isoflavones sa tempe na naiiba sa unfermented soy dahil sa proseso ng fermentation ay gumaganap na parang mahihinang plant estrogens na talagang pumoprotekta sa himaymay ng kalamnan sa parehong lalaki at babae. Ginagawa nito yon sa pamamagitan ng pagbawas sa mga inflammatory markers na nagdudulot ng muscle breakdown nang wala sa mga negatibong hormonal effects na inaalala ng mga tao sa mga ordinaryong soy products. Ang tempe ay nagtataglay ng lahat ng essential amino acids sa mga proporsyon na perpektong umaakma sa human muscle tissue. Dagdag pa rito, nagbibigay ito ng 37% ng pang-araw-araw na pangangailangan ninyo, sa iron 30% sa magnesium at isang kahangahangang 18% sa inyong mga pangangailangan sa calcium. Lahat ay nasa mga anyong talagang maa-absorb ng inyong tumatandang digestive system salamat sa proseso ng fermentation. Ang proseso ng fermentation ay lumilikha rin ng mga natatanging peptides na napatunayang natural na nagpapataas ng produksyon ng growth hormone kahit sa mga taong lampas 70 na. At ang mga peptides na ito ay nakaliligtas ng buo mula sa asido ng sikmura na aabot ang inyong mga kalamnan kung saan nila pinapasimulan ang mga proseso ng repair at growth na karaniwang nagsasara na kapag tayo'y nagkakaedad. Para maihanda ang tempe at makuha ang pinakamataas na benepisyo sa pagbuo ng kalamnan, kailangan ninyo muna itong i-steam sa loob ng 10 minuto para matanggal ang anumang kapaitan. Pagkatapos ay i-marinate ito sa pinaghalong apple cider vinegar toyo at luya nang hindi bababa sa 30 minuto. Nagsisimula itong maghiwa-hiwalay sa mga protina habang nagdaragdag ng anti-inflammatory compounds na nagpapabilis sa muscle recovery. Ang pinakamagandang paraan ng pagluluto ay hiwain ang tempe sa mga pirasong 1.25 cm, kalahating pulgada ang kapal at iprito, sa konting coconut oil hanggang sa maging golden brown. Ang medium-chain triglycerides sa coconut oil ay agad na nagagawang enerhiya na nagliligtas sa muscle protein mula sa pagkasunog para maging panggatong, habang ang init naman ay lumilikha ng malutong na labas na nagpapasarap talagang kainin sa tempe. Gusto ninyong kumain ng tempe? Kasama ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers o suha at calamansi dahil dramatikong pinapataas nito ang pag-absorb ng iron. At ang iron ay napakahalaga para sa paghahatid ng oxygen sa mga kalamnan habang nagaganap ang rebuilding phase na pangunahing nangyayari sa gabi habang kayo ay natutulog. Ang pinakamainam na serving size ay 115 gramo ng tempe na nagbibigay ng mas maraming nagagamit na protina kaysa sa 170 gramo ng dibdib ng manok. Kasama nito ang fiber na nagpapakain sa mga kapaki-pakinabang na gut bacteria na lumilikha ng mga compounds na tinatawag na postbiotics. Ang mga ito ay direktang nagpapasigla sa muscle protein synthesis sa mga paraang nagsisimula pa lamang unawain ng mga siyentipiko. Ang pag-timing ng pagkonsumo ng inyong tempe, mga 3 oras bago matulog, ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng slow-releasing proteins sa buong gabi kung saan ang growth hormone ay nasa pinakamataas peak at ang muscle repair ang pinakaaktibo. Ginagawa nitong napakahalaga ang timing na ito para sa sinumang seryoso sa pagbabaligtad ng sarcopenia at pagbuo ng kalamnan pagkatapos ng 60. Ang pagbabagong maaabot ninyo sa pamamagitan ng paglalagay ng 5 pagkaing ito sa inyong regular na diet ay tunay na kahanga-hanga at libo-libong nakatatanda na ang nakakaranas ngayon ng panibagong lakas, mas maayos na balanse at kalidad ng buhay na inaakala nilang tuluyan ng nawala. Tandaan ninyo ang sarcopenia o pagnipis ng kalamnan dahil sa pagtanda ay hindi isang tadhana. Ito ay isang kondisyon na mabilis at malakas na tumutugon sa tamang nutrisyon at ang 5 pagkaing ito ay nagbibigay ng lahat ng kailangan ng inyong mga kalamnan
upang hindi lamang mabuhay, kundi talagang umunlad at lumakas hanggang sa inyong 80s, 90s at higit pa. Malinaw ang agham, subok na ang mga resulta at ang tanging hadlang na lang sa pagitan ninyo at ng mas malakas, mas malusog na mga kalamnan ay ang inyong desisyon na simulan ng isama ang mga pagkaing ito sa inyong mga hapagkainan simula ngayong araw. Isang mahalagang aral para sa ating lahat. Bilang isang doktor, lagi kong pinapaalala. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo, ngunit ang pagiging malakas habang tumatanda ay isang pagpili. Huwag ninyong hayaang limitahan kayo ng inyong edad. Ang bawat masustansyang pagkain na isinusubo ninyo ay isang pagkakataon para utusan ng inyong katawan na maging matatag at handa para sa mga magagandang taon pang darating. Piliin ang nutrisyon na magpapatibay sa inyong katawan upang patuloy ninyong magawa ang mga bagay na nagpapaligaya sa inyo. Kung ang impormasyong ito ay makakatulong sa inyo o sa isang taong mahal ninyo upang labanan ang sarkopenia at bumuo muli ng kalamnan kahit lampas, 6 na mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba kung saang probinsya o syudad kayo nanonood at kung anong pagkain sa listahan ang paborito nyo. I-click ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga usaping pangkalusugan natin. I-share ang videong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at sa sino mang nangangailangan na makarinig ng mensaheng ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagbabasa. Mabuhay kayong lahat at naway mapanatili nyo ang lakas ng inyong katawan.